Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa atin pong mga bisita. Welcome po sa The Lord's Temple Ministries. Good morning po sa atin pong mga seniors nasa ibaba. At isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kung pwede nga po, pakibati naman din po ang inyong mga katabi. Magandang umaga po. Dapat tayong magkaroon ng kagalakan dahil nandito po tayo sa bahay-sambahan ng atin pong Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon, ay muli po tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, lumalapit kami ngayon sa inyo sa umagang ito. Nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo. Nawa ang aming mga handog ay naging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Mga awit, mga papuri, pati na rin ang aming mga ikapo at mga kaloob. Patuloy na ginagawa namin ito dahil kayo, Panginoong Diyos, ay minamahal namin. Kayo ay karapat-dapat tumanggap ng lahat ng mga ito. At ito ang pinakamaliit na pwede naming maibigay, maibalik, alang-alang sa inyong kalwalatian. Patuloy, Panginoong Diyos, na lumalapit kami sa inyo sa oras na ito. Kami po ay nagpapakumbaba. Hayaan niyong mga usap sa amin ang inyong mga salita, kumilos ng madaya sa aming kalagitnaan ang inyong banal na Espiritu. At maunawaan po naming mabuti ang lahat ng inyong kalooban para po sa aming buhay sa araw na ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na kayo ang maghari sa aming mga puso, sa aming mga buhay, kahit po sa kalagitnaan ng amin pong mga fellowship mamaya. Sa inyo ang lahat ng kapurihan, sa inyo ang pinakamataas na kalwalatian. Ito ang aming dalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Noong nakaraan pong linggo, napakinggan po natin ang isang napakagandang mensahe patungkol po sa atin pong Panginoong Hesukristo. No? Galing po sa pamagat na The Excellent Knowledge of Jesus Christ. No? Dapat po nating nakita ang kaibahan o ang pagkakaiba po ng pagkaalam patungkol kay Jesus at ang totoong kaalaman pagkakaroon ng tamang relasyon sa Kanya. The difference between knowing about Jesus and actually knowing Him in a personal way. Ganon din, tinutukoy ng salita ng Diyos ang kahalagahan ng atin pong kalaguan na tayo ay lumago at mag-mature bilang mga espiritual at mga banal na anak ng Diyos. Kasama na po dito ang patuloy na pag-unlad ng atin pong kaalaman, karunungan patungkol sa atin pong Panginoong Hesukristo. Sa pagpapatuloy ng temang ito, ang mensahe po natin ngayong umaga, dinadala po tayo sa napakahalaga ding bahagi ng atin pong buhay espiritual o buhay Kristiyano, no? Which is following through. No? Ang napakahalagang sagot doon sa tanong na, ano ngayon? Ano nang kasunod? No? Na pupuno ng kagalakan ang akin pong puso para po sa kanila, sa mga taong atin pong nakita nung nakaraang linggo, no? Na nagpakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng atin pong Panginoon at nagpakita ng pananampalataya sa Kanya. Gusto ko pong gamitin ang pagkakataong ito para paalalahanan sila at tayong lahat din naman na hindi po dito nagtatapos ang inyong paglalakbay. Dito pa lamang ito nagsisimula. No? Isa sa napakahalagang ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo habang nandito pa po siya sa lupa ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bunga ng relasyon sa Kanya. No? Sabi po sa aklat po ng Lucas, Kabanata 6, 43 hanggang 45, walang mabuting punong kahoy ang namumunga ng masama at wala ring masamang puno ang namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso
ay siyang sinasabi ng labi. Sila na mga na kay Kristo Jesus ay naiiba sa kanila naman na hindi. At ang atin pong pakikipag-isa kay Kristo ang siyang nagdedetermina kung ano po ba ang magiging bunga ng atin pong buhay, ng ating mga kilos, ng ating mga salita, kahit po ng atin pong kaisipan sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kung sinasabi natin o di kaya naman naniniwala tayo na meron na po tayong tamang relasyon sa atin pong Diyos, meron na po tayong pakikipag-isa kay Hesukristo na nalalaman na natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Kanya, edi dapat makita sa atin pong buhay ang bunga na ito. It's that simple. No? As Christians, we are thoroughly exhorted that we should always be, sabi po ng ating pamagat, bearing much fruit. No? Mga kapatid, mga panauhin, ang mga tunay na mananampalataya, mga tunay na alagad ni Kristo, tunay na mga nagsuko ng buhay sa Kanya at pinapangunahan na ng banal na Espiritu, dapat po nakikita ang bunga ng pananampalatayang ito sa ating buhay, sa lahat ng atin pong ginagawa. Tunghayan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos at ang pinaka-mensahe po natin ngayon ay nanggaling po sa aklat po ng Juan, Kabanatang 15. Basahin po natin mula talatang 1 hanggang talatang 6. Sabi po dito, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog." No? Ito ang sa panahon na ito, no, nang sinabi ng Panginoong Hesukristo ang mga salitang ito, nalalaman po niya ang pagtatapos na ng kanyang ministeryo dito sa lupa. Inihanda niya ang kanyang mga alagad, lalong-lalo na po yung lagi po niyang kasama, pero puwera sila pati na rin yung marami pang mga nananalig sa kanya o naniniwala sa kanya patungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Pinapahiwatig ni Jesus ang mga dapat nilang gawin pagka dumating na ang panahong hindi na niya sila kasama sa pisikal na paraan. Alam na ng Panginoong Jesus ang mangyayari sa lahat ng mga bagay na ito. No? Mababasa po natin dito ang kanyang huling I am statement. No? Sa English ang sabi po, I am the true vine. No? Pinapahiwatig ang kanyang relasyon sa sanlibutan, relasyon pati na rin sa mga nananalig sa Diyos. No? Maraming sinabi si Jesus ukol sa kanyang sarili, para sa kanyang mga alagad at patungkol na rin sa Ama. Higit sa lahat patungkol sa bunga na kinakailangan. Tingnan po natin ang ilang mga bagay po dito. Number 1, it shows the illustration of dependence. No? Ang sabi po sa unang bahagi, letter A, Jesus is the true vine. No? Ulitin po natin sa talatang unang bahagi din po, ako ang tunay na puno ng ubas. I am the true vine. No? The final I am claim of Jesus in the Gospel of John. At bakit nga ba ginamit ito na larawan ng atin pong Panginoong Jesus? No? Ano ang iisipin o ano ba ang maiisip ng mga alagad nang marinig nila ang mga salitang ito? Ang kanyang mga malalapit na kaibigan at matagal na niyang kasama. Ngayon, alam po natin o naunawaan po natin sa atin pong patuloy na pag-aaral that si Jesucristo hindi po siya nagpapahiwatig o nagbibigay ng isang sobrang panibagong ideya gamit ang
puno ng ubas at mga sanga. Malalaman po natin dahil sa lumang tipan pa lamang, pinapahiwatig na po ng kalooban ng Diyos, ng salita ng kapahayagan ng Diyos, na ang puno ng ubas ay ang bansang Israel. No? At nais gamitin ng Diyos ang bansang ito para po tuparin ang kanyang layunin dito sa lupa. Alalahanin po natin ang mga salita at mga pangako ukol po sa bayan na ito. Pinagpapala niya ang siyang mga nakakabit sa puno na ito at nangangalaga din po siya. Siya po ang nag-aalaga para po sa kanyang kapakanan. Ang problema, gaya din po ng atin pong nalalaman, imbis po na magbunga ng sagana, hindi po ganoon ang nangyari. No? Actually, ang nangyari po ay kabaliktaran. Imbis na maging hitik sa bunga, ay naubos ito. No? Nanghina ito at natuyo po ito. No? At matindi po ang grievance ng atin pong Panginoon sa trahedya ng kawalan ng bunga ng Israel. Isa po sa mga nagpapahiwatig ng kalooban ng Diyos na ito ay mababasa po natin sa Isaias Kabanata 5, talatang 1 hanggang 7. Sabi po dito, aawit ako para sa aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. May ubasan ang aking minamahal sa burol na mataba ang lupa. Inararo niya ito, inalisan ng mga bato at tinamnan ng mga piling ubas. Nagtayo siya ng isang bantayang tore sa ubasang ito at nagpagawa ng pigaan ng ubas sa bato. Pagkatapos, naghintay siyang magbunga ito ng matamis, pero nagbunga ito ng maasim. Kaya ito ang sinabi ng may-ari ng ubasan. Kayong mga mamamayan ng Jerusalem at Juda, hatulan niyo ako at ang aking ubasan. Ano pa ang nakalimutan kong gawin sa ubasan ko? Matamis na bunga ang inaasahan ko, pero nang pitasin ko ito ay maasim. Sasabihin ko sa inyo ang gagawin ko sa ubasan ko. Aalisin ko ang mga nakapaligid na halaman na nagsisilbing bakod ng ubasan at wawasakin ko ang pader nito para kainin at apak-apakan ng mga hayop ang mga tanim na ubas. Pababayaan ko na lang ito at hindi na aasikasuhin. Hindi ko na rin ito puputulan ng mga sanga o bubongkalin. Hahayaan ko na lang ito na mabaon sa mga damo at mga halamang may tinik at uutusan ko ang mga ulap na huwag itong patakan ng ulan. Ang ubasan ng Panginoong makapangyarihan na kanyang inalagaan at magbibigay sana sa kanya ng kaligayahan ay ang Israel at Juda. Umasa siyang paiiralin nila ang katarungan, pero pumatay sila. Umasa siyang paiiralin nila ang katwiran, pero pang-aapi ang ginawa nila. Mahaba pa po yan, pero dyan lang po makita na po natin yung pinaka-summary ng pinapahiwatig dito ni Propeta Isaias. At alam po natin sa konteksto ng kasaysayan, ito ang mga pangyayari leading up to the Babylonian exile or the Babylonian captivity. Bahagi yung pagsakop ng Babylonia sa bansang Juda, no? Kasi technically Israel wala na po bago pa po dumating ang pagkabihag nawasak na po ang Israel Technically ang nabihag lang po ay yung Juda, yung Southern Kingdom, no? This was it. Yun yung nangyari. Ito yung banta sa panahon ng ministeryo ni Isaias at tayo dahil nasa atin na po ang kabuuan ng salita ng Diyos, alam na po natin ang pahiwatig at ibig sabihin ng lahat ng ito. Nakita po natin kung ano ang ginawa ng Diyos, kung paano niya tinupad ang kanyang mga sinabi dito sa atin pong binasang mga talata. No, at yan naman kahit po sa talatang 7 pinapahiwatig ng maliwanag kung ano ang kanyang ibig sabihin, no? Tinutukoy niya ang bansa ng Israel at Juda sa mga salitang ito. Ginawa ng Diyos ang lahat para ang Israel ay magbunga, ngunit walang naging mabuting bunga ito. Whether maasim or walang bunga, parehas lang kasi the point of the illustration is who has use for sour grapes. No, ang ubas at ang inaasahang bunga ng Diyos ay matamis, ngunit maasim, so it's useless. No? Wala din po itong
pakinabang. No? Tinanggal ng Diyos ang mga pader na nag-iingat dito at iniwan siyang walang proteksyon. At ito ay tinapaktapakan ng mga dayuhang mga bansa at winasak ng iba. No? It forfeited the privilege of being God's vine. No? At ngayon, fast forward po tayo sa bagong tipan dito sa atin pong binabasa. Pinapahiwatig ng Diyos, pinapahiwatig ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ba talaga ang katotohanan. No? No longer does blessing come through a relationship with Israel. No? That was never the goal. It was a shadow of things to come. Pagpapahiwatig lamang ng mga bagay na mas mabuting mangyayari pa lamang. At ngayon, ang kagandahang loob ng Diyos, ang biyaya niya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa kanyang bugtong na anak. Hindi na Israel ang puno, kundi si Jesus ang tunay na puno ng ubas. No? At sa salita po ng Diyos, ang mga tinaguriang bagay na totoo at tunay, the word true, no, is often used to describe what is eternal, what is heavenly, and what is divine. Israel was imperfect, but Christ is perfect. Israel was a shadow of things to come, but Christ is now our present reality. No? Pinili ng Diyos, pinili ni Jesus ang larawan ng puno ng ubas sa maraming dahilan. Pinapahiwatig nito ang isang napakalapit, permanente at napakahalagang pakikipag-isa ng puno at ng mga sanga. Kung ang mga sanga ay nais mabuhay at magbunga, kailangan nakadepende sila sa puno, nakakabit silang mabuti dito. Dito lamang sila makakakuha ng sustenance, ng nourishment, ng support, ng strength. No? Hindi si Jesus ang isa sa mga puno ng ubas. Siya lang ang tanging tunay na puno ng ubas. No? Wala na pong iba. Karugtong po nito, letter B, the Father is the vine dresser. Sabi po sa ikalawang bahagi ng talatang una, ang aking ama ang tagapag-alaga. No? Yun po yun. Maganda din po yung translation po natin sa Tagalog. No? At the end of the day, vine dresser, gardener, tender, it doesn't really matter yung specific na word because ang point is, siya po ang nangangalaga dito sa puno ng ubas na ito. Siya ang nagmamay-ari ng ubasan at siya ang nangangalaga sa lahat sa kanila. Nabanggit po sa atin pong mga binasa kanina, pinuputol niya at tinatanggal, inaalis ang mga patay na mga sanga at nililinisan naman ang mga nagbubunga para mas lalo pang sumagana ang bunga. Siya ang may kontrol ng buong proseso nito bilang nagmamay-ari at nangangalaga. At gaya ng nabanggit sa lumang tipan, umaasa siya ng mabuting bunga galing po sa mga sanga na nakakabit sa puno. No? Ginagawa niya ang nararapat para ang mga sanga ay mamunga ng sagana. Naintindihan din ng mga alagad, ng mga tagapakinig, pamilyar sila sa trabaho ng nangangalaga ng puno ng ubas. Hindi lamang po ito isang gawain, isang simpleng trabaho. Kailangan meron ka po talagang pangangalaga, meron ka po talagang care and affection para po dito. Pinapahiwatig din po nito ang pagkakaiba ng role, ng katungkulan po ng ama at ng anak. Kasama na rin po dito kung tutuusin ang banal na spirito. Ang tagapangalaga ang siyang nangunguna sa lahat ng pangangailangan ng puno ng ubas at ng mga sangang nakakabit po dito. As God consistently and constantly cares for His children, the people who are living through His Son, Jesus Christ. No? Ang larawang ito ay napaka-simple lamang. No? Tayo, hindi ko na po kailangan sigurong ulit-ulitin o banggitin, tayo po ang tumatayong mga sanga. At pinapahiwatig ng larawang ito ang atin pong napakahalagang kalagayan po na dapat tayo nakakabit sa puno. It's not hard to figure it out or to understand that image. Dahil lahat naman po tayo
no, kahit na hindi mo po yan napag-aralan sa masinsinang siyensya, alam po natin na pag tinanggal mo po ang sanga, mamamatay po ito. Wala na pong pakinabang ito. No? At yun po ang pinapahiwatig po dito. Ngayon, ang punto naman din po, no, hindi po pwedeng nakakabit ang sanga, pero hindi po nagbubunga. No? O di kaya, again, either way, ano, it means the same thing. Ano? Or, nagbubunga ka nga, pero hindi naman yun yung bunga na inaasahan galing sa'yo. No? It means the same thing. No? There is that expectation of fruit in our lives as believers, as children of God, as Christians. No? At yun po yung kahalagahan ng mensaheng ito. Tungayan po natin sa number 2. Sabi po, in Christ, all should bear fruit. No? At ito po ang muli nakasulat sa talatang 2. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Bearing fruit is the main theme in this analogy. No? Iyon po ang punto po talaga sa sinasabi po ng atin pong Panginoong Hesukristo. Nakita po natin o makikita natin dito sa talatang 2 in both a negative and in a positive light. No? Pinapahiwatig dito ang kahalagahan, no, ng sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo ukol sa buhay ng kanyang mga alagad. At kasama na rin po tayo, dahil tayo man po ay tumatayong kanyang mga alagad sa panahon pong kasalukuyan. No? Madalas gamitin ng Biblia, ng salita ng Diyos, ang larawan po ng bunga para po ipahiwatig ang resulta ng ating mga buhay. No? Fruit is just what is it? It is a result. It is the product of our lives. No? Ang bunga ay pwedeng maging mabuti, pwede pong maging masama. Ito'y nakadepende sa kung ano ang nangunguna sa atin pong mga buhay at ating mga puso. Mamaya makikita po natin ang dalawa po, ang laman at ang espiritu. Ngayon, ang layunin ng Diyos, ang disenyo ng Diyos, ang inaasahan ng Diyos ay magbunga tayo ng mabuti sa ating buhay. Letter A, it is producing Christ-likeness in us. No? Kanina nabanggit ko po yung sagot sa napakahalagang tanong na ano ang kasunod? What is next? Ngayon, nakipag-isa ka na kay Kristo, isinuko mo na ngayon ang iyong buhay sa Kanya ng may buong kababaan at ng may buong kagalakan. No? Ang pinakasimpleng sagot ngayon, what is next? The answer is to become more like Christ, maging katulad ni Kristo. Sabi po sa Efeso, Kabanata 4:15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sila na mga pinanganak sa Espiritu ay pare-parehas po may bahagi nitong ganitong kaisipan at ganitong kaugalian. Sabihin niyo po kung tama. Diba? Pag ikaw po ay naging mananampalataya, magkakaroon ka ng mararamdaman mo sa iyong puso ang pakiramdam na mas gusto ko pang makilala kung sino si Kristo. Diba? Mas gusto kong makilala pa kung sino ang Diyos. Gusto kong malaman ang kanyang plano, ang kanyang layunin. Meron pong malaking pananabik sa pag-aaral at pagkatuto galing po sa kanyang salita. And the more that we understand, the more we realize what God's intention is for us. Tayo na mga nakalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak. At yun ang makikita mo sa Kanyang salita. Ang maging katulad ng Kanyang anak na si Jesucristo. Bakit? Dahil si Jesus lamang ang siyang nilalang, no? Sorry po, hindi po nilalang, meaning, when I say nilalang, ang gusto ko pong sabihin ay being, the only being, no? Dahil siya po ay Diyos at siya din po ay magpawalang hanggan, no? He is the only one who perfectly obeyed the Father, who glorified Him in all that He did, having a perfect relationship with Him, unmarred by any iniquity.
Wala pong dungis, wala pong bahid, wala pong pagkakasala. Sabi po sa aklat ng Juan, Kabanatang 8, 28 hanggang 29, kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Jesus Christ is our role model, the perfect example of a life submitted to God, which ultimately gives glory to God the Father. No? Yun po ang layunin niya, ang parangalan ang Ama sa Kanyang lahat ng ginagawa. No? Ngayon, marami po, malaking bilang ng mga taong makadiyos ang maaari din po nating gayahin, tularan sa atin pong layunin ng kabanalan at pagiging makadiyos. Pero lagi din po tayong napapaalalahanan na marami man pong taong makadiyos, marami din po sa kanila ang nababahiran ng imperfection. No matter how great the preacher, how great the theologian, how great the Christian, the giants of the faith, even those found in the Bible who were very close to God, all of them, all of us, will still fall short. Kaya't binigyan tayo ng isang bagay na mas mabuti. Kung tutuusin, hindi lamang po mas mabuti, binigay sa atin ang pinakamaganda, ang isang perpektong halimbawa na atin pong pwedeng tularan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. The perfect role model displaying a life that pleases God. Nabuhay din naman siyang katulad natin, huminga katulad ng ating paghinga. Naranasan din ang ating mga nararanasan, kapaguran, kagutuman, hapdi, at sakit, ang kalungkutan at marami pang iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nagkasala at hindi siya lumihis sa kalooban ng kanyang Ama. Sabi po sa Hebreo, Kabanata 4, 14 hanggang 15, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong saserdote na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong saserdoteng ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin tinuksyo siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. No? Living in perfect obedience to the will of the Father, and kung tayo nais natin lumago spiritually, our goal in life is to be like Christ in all aspects of our lives. Sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 11, talatang 1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. No? Wala na pong ibang mas mabuting tutularan tayo kundi mismo ang ating Panginoon. Ito ang bunga, ang maging katulad ni Kristo sa isip, sa salita, sa gawa, sa kalooban, sa pagiging masunurin, sa pagpapakumbaba, at marami pa pong iba. No? Pangalawa dito, letter B, all should bear fruit through the Holy Spirit. At ito po yung balanse po dito sa usapin na ito. Dahil hindi po natin kayang gawin, wala tayong maaasahan na magagawa sa atin pong sariling kakayahan o kalakasan lamang. Many greater people have tried and many greater people have failed. As the same way that we cannot attain righteousness by our own works, we cannot follow Christ's perfect example by our own strength. Hindi natin to kayang gawin. No? But now that we are in Christ, something is different. Meron na pong nagbago, meron na pong naiiba. Hindi na po tayo nabubuhay lamang sa atin pong sarili, pero alam po natin, naunawaan natin, pinapahayag sa atin na nabubuhay na ang Espiritu ng Diyos sa ating lahat. Sabi po sa 1 Korinto, Kabanata 6, 11 hanggang 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo
na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Nasa atin na ang banal na Espiritu. Kaya't hindi na po dapat tayo nakatali, hindi na po dapat tayo nakagapos sa mga gawa ng laman. Gaya ng nasusulat sa Galatia, Kabanata 5, 11 hanggang 21. Sabi po, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan ang dati po nating buhay, yan ang buhay na wala kay Kristo. Yan ang bunga ng laman sa ating buhay. May bunga naman din po pero pangit nga lang. May bunga naman din po, yun nga lang, hindi po kalugod-lugod sa Diyos, kasuklam-suklam sa Diyos, at hindi kahit kailan kaluluguran ng atin pong Ama. Ngunit dahil nasa atin na ang banal na Espiritu na dumating nang tayo ay nakipag-isa kay Kristo dahil ibinigay na niya ito sa ating mga puso, ang Espiritong nasa atin ngayon ang siyang pangunang dahilan kung paano tayo namumunga ng mga espiritual na bunga di laman. Sabi po sa sumunod na mga talata 22 hanggang 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. No? Pinapahiwatig ng bunga na ito, nilalarawan nito mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Pag narinig mo ang mga salitang ito, hindi malayong maisip mo ang ating Panginoon. Kaya't ito ngayon, sa atin pong bagong buhay sa Diyos, ang atin pong tungkulin ngayon ay mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Kanya, na gawin ang Kanyang kalooban. No? At ano ang Kanyang kalooban? Nakasulat sa maraming iba't ibang mga talata. Ilan po dito? Lucas, Kabanatang 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan ay takwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa isa naman sabi sa Roma, Kabanata 12, talatang 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. No? Kaya sa puntong ito, dito mo po makikita, dito mo po malalaman, dito mo po mapapatunayan kung ikaw ba talaga ay nakipag-isa kay Kristo o nadala lang, napasabay lang, no? Napasakay lang nang hindi alam saan papunta yung destinasyon, no? At yan po ay hindi po yan nakakahiya. Gusto ko pong liwanagin hindi po to dapat ikahiya. Dahil mas gusto natin mamuhay tayo sa katotohanan, maituwid ang mga pagkakamali, maitama ang mga maling kaisipan. Kaysa naman mamuhay tayo ng puros na lang pagpapanggap, mamuhay tayo ng nakababad sa kasinungalingan. Kung yun yung nangyari sa'yo, nadala ka lang ng emosyon, napasabay ka lang, aminin mo yun. Kasi hanggat hindi mo inaamin yun, hindi po mangyayari at magbubunga ang katotohanan sa buhay mo. Hindi natin to sinasabi upang manghiya. Hindi natin to binabanggit upang pahiyain ang sino man. Binabanggit natin ito kasi gano'n na lamang po itong kahalaga. Kaya't sinasabi natin na napakahalaga na sigurado ka sa iyong sarili kung ano ang ginawa mo, ano ang desisyon mo, ano ang pananampalatayang ito. Kasi nga, ito po ang pahiwatig na hindi po uubra ang nakikisabay lamang po dito. No?
Ang tunay na sumasampalataya kay Kristo ay ipinapamuhay ang sinasabi ng kanyang salita. No? Sabi po sa Lucas, Kabanata 6, 46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. No, wala pong makakapasok ng kaharian ng Diyos ng aksidente. Wala pong makakapasok ng kaharian ng Diyos ng, alam mo yon, nakasabay lang sa maraming dumadaan. No? Sabay-sabay pumapasok ng pintuan baka naman hindi ako mapansin pag pumasok din ako. Wala pong ganun dito. No? Hindi po pwedeng puros akala lamang sa tingin ko, siguro naman, mga salitang dapat pong isuko na yan. Kung meron man pong dapat tayong maging sa usaping ito, dapat maging sigurado ka. Sigurado ka dapat. Napakahalaga po nito. Bakit? Kasi ano yung kasunod? Letter C. Ang mga sanga na walang bunga, o sabi ko nga, walang bunga, mali ang bunga, pangit ang bunga, hindi iyon yung inaasahang bunga. Ano pa man po ito, ang punto ay sila ay itinatapon. No? Balikan po natin ang talatang 2, talatang 6 kasunod nito. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Talatang 6 naman po, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon, gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. No? Again, it makes simple sense. Ang mga sanga na nakakabit sa puno ay dapat mamunga ng nararapat. Kung ano ang tamang bunga, gaya ng binasa po natin kanina sa simulang-simula. No? People who are in Christ should bear the fruit of the Spirit in their lives. Ang punto, pwede bang mangyari na ikaw ay totoong nakakabit sa puno, ngunit hindi ka naman talaga nagbubunga? Hindi po yun yung larawan na gustong ipahiwating po dito. The point is, if you are really in Christ, you will bear fruit. So, ang paraan po ng paggamit ng ano po na to, ng larawan po na ito sa ating buhay is that you start with that question. May bunga ba ako? Kasi kung wala, yun yung pahiwatig na meron pong problema. Kasi kung kay Kristo ka, meron kang bunga. Non-negotiable po yun. Wala po tayong pagtatalunan doon. So doon ka magsimula, may bunga ka ba? No? Kasi kung ano yung sagot mo doon sa tanong na yun, doon nakadepende ano yung mga sunod mong dapat asikasuhin o gawin. Because galing po tayo doon sa huling bahagi ng letter B kanina, merong ilan na nagsasabing sila ay na kay Kristo, ngunit wala naman pong bungang espiritual sa kanilang mga buhay. Sinasabi nila na sila ay na kay Kristo, pero pinapahiwatig ng realidad na hindi naman pala talaga. Ito, sila ang tinutukoy dito na titipunin at itatapon sa apoy. Because a true Christian will always bear fruit. Non-negotiable po yun. Matic po yun. No? Automatic po yun. Habang sila naman na hindi, ay maaari kasing magmukhang sanga. Alam mo yun? Mukha siyang tunay na sanga, mukha siyang nakakabit sa puno, pero pag, alam mo yun, hawakan mo, walang laman, basyo. Tuyo pala ang loob. No? They have the appearance of godliness, but in reality are not really connected to the vine. No? Tignan po natin yung konteksto ng pahayag na ito, no, nung panahong sinabi ito ng ating Panginoong Jesus. Isa po sa mga pinakamagagandang halimbawa, pinakamalawak na halimbawa na di po natin siguro kayang tapusin ngayon, is sino ba yung number 1 na karibal? Sino ba yung number 1 na kumukontra kay Jesus nung panahon ng Bagong Tipan? Mga Pariseo, mga Skriba. Again, yung Pharisees po, they're technically just one group. Marami pong mga religious groups, religious orders nung time ng New Testament.
Pero ang Pharisees ang number one. Sila ang top of the food chain sila. So, parang sumusunod lang sa kanila or alam mo yun, nakasunod lang sa kanila, ang sumunod sa kanila yung mga Saduceo. And then the rest, hindi na po nabanggit. Hindi na po sila nabigyan ng pangalan, at least in the Bible. No? But these are the so-called religious leaders, religious experts of the time. The scribes, those who know the law inside and out, upside and down. No? Alam na alam nila ang lahat ng mga ito. Ngunit, nakita ba sa buhay nila? Halata ba? Pansin ba sa buhay nila na etong ang mga taong ito ay tunay na relihiyoso at tunay na malapit sa Diyos? Hindi. Sa bawat pagkakataon, pinahiwatig at binulgar ng Panginoong Hesukristo ang totoo nilang anyo, totoo nilang kulay, yung katotohanan patungkol sa kanila. Napakahaba ng litanya ng Diyos laban sa kanila. The 7 woes to the Pharisees, hindi po yun yung topic natin ngayon eh. Pero isang halimbawa lang po yun. Having the appearance of godliness, pero malayong malayo sa totoo. Liban pa dyan, alam din po natin sa mas maliit na konteksto, sino ang kasama ni Jesus? Ang mga alagad. Ilan po ang alagad? Ilan po? Parang may narinig ako, 7 ah. Nawala yung 5. 12. Ilan yung tunay na alagad? 11. O bakit? Ano yun? Alam na natin. Kilala mo na kung sino. Judas, who walked with Jesus, talked with Jesus, learned from Jesus, he ate with Him, slept with Him, journeyed with Him, he saw the miracles, he heard the parables. Kung ano nakita ni na Pedro, ni na Juan, ni na Andres, ni na Santiago, nakita din niya. Pero syempre, mas nakita niya yung pera. Yun yung pinansin niya. Yung pera talaga, yun talaga yung nakita niya. No? And in the end, the truth was made plain for all to see. Pinahayag ang katotohanan. Diba? Pinapahiwatig dito, no? Again, para tayo ay maging sigurado at maliwanag na maliwanag po sa atin, ano? A true believer will never be cut off because a true believer will always produce spiritual fruit. Who are those who are cut off? Yun naman talagang hindi nakakabit. Yun naman talagang hindi talaga kaisa. Yun naman talagang hindi talaga bahagi ng puno. Kaya nga sila'y natitipon kasi patay naman talaga sila. Diba? Alam po natin ang mahalagang sinasabi sa unang Juan Kabanata 2, talatang 11, nagpapatunay sa lahat ng atin pong tinatalakay. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili, sana silang kasama natin. Di ba ang context ng John 15 ay pananatili, abiding in Christ. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili, sana sila kasama natin. Ngunit umalis sila kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Obvious yung statement, obvious yung truth. And sa isang banda ay marahil lalo na sa mga mas matatandang mananampalataya, gas-gas na po ito, no? But what can we do? It's the truth. Kaya siya gas-gas kasi totoo siya eh. Nangyayari talaga siya. Nagaganap talaga siya time and time again. They went away from us because they were really not of us. Umalis sila kasi hindi naman talaga sila nakakabit. At ang point naman natin ngayon sa mensahe is that huwag mong dayain ang sarili mo. Kung hindi ka nakakabit, aminin mo yung katotohanan na yun. And the fact na may awareness ka
Yung punto na nakikilala mo yung tunay mong kalagayan, biyaya na ng Diyos yun sa'yo because you can do something about it. Pero yun po yung panganib. Yung inaakala mong ikaw ay nakakabit sa puno, yun naman pala ay hindi naman talaga. Many claim and will claim their faith to God, but the vine dresser knows whose are His and who are not. Sila na hindi talaga kay Kristo ay inaalis ng Ama at ultimo ang kanilang papupuntahan ay kaparusahan pa rin naman. No? So yun po yung napakahalagang bahagi dito sa isang banda. Habang sa sumunod na bahagi naman po, letter D, branches who bear fruit are pruned. Wala po tayong kawala. No? Kung ikaw naman ay tunay na nakakabit sa sanga, maghanda ka. Kasi lilinisan ka. No? Naalala ko po yung depende po yan siguro sa mismong tao, no? Pero nung tayo yung mga bata, meron po tayong paboritong magulang. Kung kumpleto pong magulang mo, meron kang tatay at nanay. Meron ka pong paboritong magulang na mag-alaga sa'yo. Tama po ba? At meron ka rin pong hindi gustong magulang na mag-alaga sa'yo. Naalala ko po, napakababaw lang po, naalala ko po, ayaw ko po, nung bata ako, na magpagupit ng kuko sa nanay ko. Bakit po? Ganon din po ba nanay ninyo? Pag naggupit po, sagad-sagad eh. Dugo eh. Unang pitik, dugo agad eh. Diba? Bakit? Dahil ba gusto niyang manakit? Dahil ba gusto niyang magparusa ba? Hindi po. Kasi sa isip niya, gusto lang naman niyang maging malinis ka. Diba? Minsan kung di ba, kahit sa paliguan, di ba, pag yung nanay nagkuskus, hindi lang dumi natatanggal, pati balat mo eh. And it's funny to think about it in that way, pero doon natin maunawaan yung konteksto ng pruning kasi. Ang paglilinis o ang pangangalaga is good. We know that it is good. But most of the time, you have to remember, it's not always enjoyable. Lalo na kung ikaw yung nililinis kasi. Lalo na kung ikaw yung inaasikaso at inaayusan kasi. Diba? Salamat na lang, hindi po ako babae. Kasi nakita ko po kung paano po ayusan ng buhok ang maraming batang babae. No? Kulang na lang pati kilay hatakin di ba? Pagka tinalian ng nanay sa buhok, di ba? Sabi ko, buti hindi nakakalbo yung mga babae, no? Diba? Hindi masaya, pero ang linis mong tignan. Ang ganda mo tignan, pero ang sakit sa kalooban. No? Ito ang gusto ko pong i-contextualize sa letter D. Kung ikaw ay nakakabit sa puno, that's good. That's the goal. That's for life. Napakaganda nun. Dahil ikaw ay nakipag-isa ng lubusan kay Kristo at totoo ang pananampalataya mo sa Kanya. And you are already bearing fruit because all who are in Christ will bear the fruit of the Spirit. But branches who bear fruit are pruned so that mas malalo pa pong maging maganda, mas lalo pa pong maging sagana ang kanilang pagbubunga. No? Pinupuntuhan nito ang proseso sa pamumunga ng isang puno, no? Kailangan po ng panahon, kailangan po ng pangangalaga, no? Sa umpisa, maaaring iilan lamang ang bunga ng buhay mo. Pero habang tumatagal ang panahon, dapat ito ay patuloy na nadadagdagan. Dahil nais ng nangangalaga, nais ng Ama na tayo ay mamunga ng sagana. Para ito ay mangyari, sinabi na ng Panginoon, nililinis niya tayo, no? At nililinisan din tayo ng Ama. Nabanggit ito sa 2 bahagi ng talatang 2 hanggang 3. Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana.
Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. No? Nalinis na po tayo ng dugo ni Hesukristo sa atin pong kaligtasan. Ginawa na po tayong malinis sa harapan ng Diyos. Pero ang Panginoong Diyos patuloy na nililinisan tayo upang mas lalong sumagana sa atin ang kanyang Espiritu. Gustong-gusto ko po yan, nabalik po natin sa naunang talata. Diba? Pinuputulan, inaalisan eh. At gaya ng nalalaman ng mga mananampalataya, no, maraming mga, ano bang magandang salita? Maraming mga dumi sa buhay po natin. Mga mantsa. No? Yung mantsa ng kasalanan, wala na po yun eh. Pero yung galing po sa ating laman, yung mga kalooban po natin, kaisipan po natin, mga ugali po natin, habang nandito pa tayo sa mundo, marami pa po dyan ang kailangan pong ayusin. No? Again, from that moment of salvation, habang ikaw ay pinagiging banal ng Diyos. And that's how God makes us holy. That's how God sanctifies us through His Word, through His will. No? Aalisin niya ang mga bagay na hindi kailangan, mga bagay na nagpapahirap, nagpapabigat, nagiging hadlang. Aalisin ng Diyos yun lahat. And idadagdag niya sa atin ang mabuti at maganda. No? Kaya nga pangunahin po dito, hindi ko po pwedeng iwasan. Ano? Pangunahing aspeto nito ay ang pagdidisiplina ng atin pong Panginoon. Na ang layunin po ng disiplina ay tulungan tayo. Sabi po sa Hebreo 12:5-6, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. To what end? For what goal? For godliness. Para po sa kaayusan, para po sa kabutihan natin. And again, there's that obvious relationship, kung anak ka, didisiplinahin ka. Magpasalamat ka. Kasi yun yung pruweba na anak ka. Ayaw mo ng disiplina? Well, kung hindi ka po anak, hindi ka po papansinin ng Diyos sa ganung paraan. Ang mga hindi anak ng Diyos, wala namang disiplina sa kanila eh. Diretso sila sa parusa. So anong mas gusto natin? Diba? Mahirap po ba? Mahirap. Masakit po ba? Masakit. Depende na sa kalooban ng Diyos sa buhay mo kung minsan ba yon o madalas. At nasa sayo na rin yan kasi kung magiging matigas ang ulo mo at makulit ka, ay mas maraming puputulin ng Diyos sa'yo. No? Ganon lang naman po yun eh. Spiritual pruning can take many forms. Minsan sa pamamagitan ng sakit, minsan sa kahirapan, sometimes loss, kawalan. No? In many places and times, it was persecution from non-Christians, even slander. No? Galing po sa mga hindi po mananampalataya. No? The loss of a loved one or grief in a relationship. It may be a combination of all of these difficulties. Ano man ang paraan ng paglilinis na ginagamit ng Diyos, makakasigurado po tayo na ginagawa niya ito dahil siya ay nagmamalasakit sa atin at ang kanyang layunin lamang ay magbunga tayo ng sagana. Nais niyang maging malaya tayo magmula sa mga bagay na humihigop ng atin pong lakas, umuubos ng atin pong oras at panahon. Patuloy ang kanyang pangangalaga sa ating buhay para tayo ay maging spiritually na malusog at mabunga. No? Kaya't kung nakikilala mo ang pag-ibig, ang pagmamahal ng Ama para sa iyo, dapat magbago po ang atin din pong pananaw kung paano po natin tinitignan ang mga pagsubok at kahirapan. No? Hindi niya hinahayaan na tayo ay maghirap ng wala pong dahilan. Lahat ng ito kinikilala natin
ay para po sa kanyang layunin. Sabi po sa Hebreo 12, talatang 11, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Ang pangungusap ukol po dito sa temang ito ang nagtuturo sa atin ng self-examination. Sabi ko nga po kanina, magsimula ka doon sa pinakasimpleng tanong. No? Nagbubunga ba ako? Am I bearing fruit? Mas maliwanag, are you bearing spiritual fruit? No? May bunga ka ba kahit kakaunti? No? Mas marami ka bang bunga ngayon kumpara noon, nung una mong nakilala ang Panginoon? No? You must know the direction God wants you to go. You must know the ways to keep yourself always fruitful. No? Alalahanin mo na gagamitin ng Diyos ang lahat ng uri ng sitwasyon at kaganapan para ikaw ay pangalagaan, para ikaw ay bantayan, para ikaw ay linisin. Ngayon, simple lamang, kung ang sagot mo doon ay hindi, pakiramdam ko'y wala akong bunga, ito na ang panawagan ito na ang panggising dapat sa iyo. No? Kung wala kang bunga, ibig lamang sabihin, hindi ka talaga bahagi ng puno ng ubas. At kahit anong pilit mong gawin, na magmukhang sanga, na idikit ang sarili mo sa puno, hanggat hindi ka talaga nagkakaroon pa ng tunay na pakikipag-isa kay Kristo, wala pong katuturan ang anumang effort po natin sa ating sarili. The genuine fruit of the Spirit in the Christian life is only possible if you are in a relationship with Jesus Christ. No? Kaya yun po yung huling bahagi. Number 3, we Christians must abide in Jesus. Tayo ay dapat pong manatili sa Kanya. Talatang 4 hanggang 5 sa atin pong binasa, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Bearing fruit is just as important as our relationship to the vine. No? At yun po yung larawan na pinapahiwatig ng atin pong Panginoon. Bearing fruit is important because staying connected to the vine is important. Letter A, dahil wala tayong kakayahan sa ating sarili. We are incapable on our own. As human beings, we are capable of many things. Dito sa lupa, dito sa mundo, sa buhay na pantao, marami po tayong kakayahan at kapabilidad. Sa buhay ng tao, meron pong nire-require na certain amount of independence dito sa lupa. Diba? Hindi pwedeng habang buhay kang nakadepende na lang sa magulang mo. Habang buhay ka na lang nakadepende sa ibang tao, no. Even in life, we are taught to be independent or going into that line of independence. Diba? Kasi, yun nga, hindi po habang panahon na may maaasahan kang iba. Pero that's concerning earthly matters. Yan ay tumutukoy sa mga bagay na pangmundo lamang. Habang ang tinutukoy naman ng Biblia, ng salita ng Diyos, ay mga bagay na pangwalang hanggan. Mga bagay na walang kinalaman sa sa kalikasan lamang ng tao, kundi may kinalaman sa atin pong espiritu. At sa ganung larangan, ito po ang katotohanan. In our spiritual life, we can never be independent. Hindi po yun mangyayari at hindi dapat yun mangyari. Because we are incapable by ourselves. No? Without me, you can do nothing. Isa sa mga napakahalagang prinsipyong dapat mong matutunan ng bawat mananampalataya. No? No one can bear spiritual fruit
if we are not in Christ, if we are not under His Lordship, or if we are not under His power. Again, posible lamang ang bunga dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. No? Wala tayong magagawa sa ating sarili, not even salvation, mas lalo pa kung kabanalan o katwiran ng pag-uusapan, hindi natin yan makakamtan sa ating sariling kakayahan. Kaya dapat po tayong manatili kay Kristo, umasa sa Kanya, huwag tayong hihiwalay sa Kanya, huwag nating iiwan ang Kanyang kalooban, huwag nating kakalimutan ang Kanyang mga aral at mga salita. Because apart from Him, we can do nothing, we are nothing. No? Wala pong katuturan ng buhay kung tayo ay hiwalay kay Kristo. Bilang mga mananampalataya, lahat ng meron tayo, every blessing we have, every good thing in our life is made possible because of our relationship with Jesus. Ang buhay mo, ang kalusugan mo, ang lakas mo, ang ministeryo mo, ang paglilingkod mo, ang mga relasyon mo, ang mga kaibigan mo, lahat yan, bunga lamang iyan ng atin pong relasyon kay Kristo. Kung hindi si Jesus ang Panginoon ng buhay mo. Kung hindi, ibig sabihin, hindi siya ang nasusunod sa buhay mo. Kung hindi, again, babalik ka doon sa tanong, nakakabit ka ba sa puno ng ubas? No? Apart from Christ, we have nothing and we become nothing. Sabi ko sa Roma, Kabanata 7, 18, unang bahagi, alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Again, sa mundo, sa pamantayan ng mundo, maraming pakinabang sa ating buhay. Sa pamantayan ng mundo, marami tayong kayang gawin. Again, we have capabilities, talents, and abilities, but that doesn't matter because what we're talking about is the eternal. What we're talking about, the most important aspect is the spiritual. No? Kaya ang karugtong din po nito, letter B, it is having a right union with Jesus. No? Para maunawaan po natin ang pananatili or abiding, pwede nating tignan ang pinagmulan nitong lengguwahe. Ang salitang abide or remain sa salitang Griego ay nagpapahiwatig po ng ibig sabihin ng pananatili sa isang lugar o ang pagsistay sa isang certain na place. Maring isang place of residence, even for but just a short time. No? In this idea, we see this idea of making God our dwelling place. No? Isipin mo sa larawan na parabang ang Diyos ang ginagawa mong tahanan at hindi lang natin siya ginagawang pansamantalang tahanan, kundi dapat natin siyang gawing ating permanenteng tahanan. Matatagpuan ang ideyang ito kahit po galing po sa lumang tipan. Again, many poetic words convey the same idea. Marami dito na matatagpuan sa mga awit, kahit pati sa mga literal na inaawit po natin sa kasalukuyang panahon. In the Old Testament, He is called as a shelter, a fortress, a stronghold. No? Sabi po ng isang awit, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe. No? Again, pinapahiwatig sa larawan po kung anong ibig sabihin ng pakikipag-isa sa Diyos. Sa sinasabing ito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, pinapahiwatig, dinidiin lang niya ang katotohanan na dapat tayong manatili at mamalagi sa Kanya. It shows that we are in a long-term and intimate and close relationship with Him, with Jesus Christ. And if that is true, then just like any intimate relationship we have, ang atin pong layunin sa atin pong mga malalapit na relasyon ay maging malapit, magpakita ng pagmamahal at pag-ibig, ipahayag ang atin pong affection sa kanila, at siguro napakahalagang punto, alisin at baguhin sa ating mga sarili
anumang mga bagay na hindi po kanais-nais. No? Matagal nang binabaluktot ng sanlibutan ang larawang ito ng pag-ibig. Tinuturo ko rin po ito sa maraming beses kahit po sa mga pag-aaral, mga Bible studies. Sabi ng worldly love, yung love ng sanlibutan, no? If you love me, you should love me as I am. Kung mahal mo ako, mahalin mo ako kung sino ako. Maybe that's true. I mean, gamitan mo ng lohika, gamitan mo ng logic ng mundo, no? It makes sense. Pero ang sagot ko kasi doon, ang sagot lang naman doon, mas mababaw pa eh. Teka, kung mahal mo siya, di ba dapat baguhin mong sarili mo? Naalisin natin yung pagkapilosopo, hindi ibig sabihin baguhin mo yung mga opinions mo or mga taste mo. Baguhin mo yung mga pangit sa buhay mo kasi kaharap mo yung taong minamahal mo. At ang gusto mong pakita sa kanya ay yung pinaka-best mo, yung pinaka-maganda mo. Diba? Matagal na po itong binabaluktot ng mundo. At patuloy pa rin binabaluktot hanggang ngayon. Diba? Kung mahal mo ako, dapat, diba? Love me as I am. Well, God did that. Sabi ng Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. Pero ngayon, pinakita na ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo. Nauna yung pag-ibig nga eh. Nauna na yun eh. Tapos na yun eh. Ano ngayon ang response mo? Ano ngayon ang ibabalik mo? Ano ngayon yung sagot mo sa pag-ibig na ito ng Diyos? Wala lang. Thank you. Yung thank you na galing sa ilong, yung thank you na empty act of affection. Wala lang. Makapag-thank you lang. Hindi po. True gratitude is action. True gratitude can be seen in our actions in life. Kung na-appreciate mo ang pagmamahal ng Diyos at naunawaan mo ngayon kung anong kalooban ng Diyos at mahal mo siya, hindi ba't ipapakita mo sa iyong buhay kung ano ang na-appreciate mo sa ginawa niya para sa iyo. We change for the better. God changes us, transforms us continually for the better. Hindi siya isang malupit na Panginoon. Siya ay mabait, maamo, mapag-aruga. Ultimately, yung mga bagay na inaalis ng Diyos sa atin ay yung mga bagay naman talagang walang kabuluhan, walang kwenta, nakakapanira at nakamamatay. So bakit natin tatanggihan ang pag-ibig ng Panginoon na ito? To have a right relationship with Jesus is the most important thing. No? Jesus is not a mere acquaintance. Hindi siya yung taong tinatawagan mo lang tuwing araw ng linggo. Namumuhay siya sa iyo at ikaw dapat ay namumuhay sa Kanya. Araw at gabi kasama mo siya sa iyong paggising hanggang sa iyong pagtulog. Kung hindi ito ang relasyon mo kay Jesus, muli, doon ka magsimula sa ganong tanong. Na kay Kristo na ba talaga ako? Nakipag-isa na ba talaga ako sa Kanya? Ito ang mga paalala ukol dito sa mahalagang puntong ito ng pananatili sa Kanya. Ilang mga talata po galing sa unang Juan, iba't ibang mga talata po. Una sa kabanatang 2, talatang 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Sabi naman po sa kabanatang 3, talatang 6, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. At sa talatang 24,
Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. No? Para po sa ating pagtatapos, nawa naging maliwanag ang mensahe ng Diyos sa atin sa umaga pong ito. Napakahalaga ng bunga. This answers the question of ano ang kasunod? What now? What next? No? The importance of bearing fruit is just as important as being connected to the tree. The vine, and we are the branches connected to Him. Ang tanong mo lagi sa iyong sarili, ako ba ay may bunga sa aking buhay, Kristiyano? Ako ba ay tunay na nakakabit sa puno ng ubas? Patuloy ko bang isinusuko ang aking sarili sa pamamahala ng Panginoong Hesukristo araw-araw? Sinusunod ko ba ang pagkilos ng banal na Espiritu? Nananatili ba ako sa Kanya? Patuloy na mangusap sa atin ang salita ng Diyos, hindi lang sa araw na ito, pero kahit sa mga susunod pang panahon. Patuloy po nating pagbulay-bulayan ang mga aral na ito, ang mensaheng ito. Makita natin ang kahalagahan ng bunga ng Espiritu sa atin pong buhay. Apart from Him, we can do nothing. At dito po tayo magtatapos sa Juan Kabanata 15, talatang 8. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo na po at tayo po ay magtatapos na sa panalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami muli sa aral at mensahe na amin pong napakinggan sa umaga pong ito. Patuloy na mangusap ka sa aming mga kalooban, sa aming mga puso. Unawain naming mabuti ang nilalaman ng inyong mga salita. Unawain namin ang pahiwatig ngayong umaga sa aming lahat at huwag naming sayangin ang pagkakataon at ang panahong ipinagkakaloob nyo sa amin. Ang buhay at lakas na sa inyo lamang nagmumula. Alalahanin naming mabuti ang mga mahalaga o ang mga pinakamahalagang bagay sa buhay na ito. Ang matagpuan na kami ay kapiling ninyo, kasama ninyo, kaisa kayo, Panginoon. Mga sanga na nakakabit sa tunay na puno ng ubas. Patuloy, Panginoong Diyos, na makita mo ang inyong mga anak na namumunga ng sagana sa kanilang mga buhay. Yan ang nais nyo, yan ang nais namin, Panginoon, bilang inyong mga anak. At patuloy nga na pakinggan naming mabuti ang inyong payo, ang inyong salita, ang inyong kalooban, upang sa lahat ng aming gagawin, kayo ang mapapurihan at maparangalan. Gabayan nyo kami, Panginoon, at bantayan nyo ang mga gagawin pa namin. Samahan nyo kami kahit po sa aming fellowship, kahit po sa aming pag-uwi mamaya. At patuloy na ipamuhay namin ang katotohanan ng amin pong pakikipag-isa sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, at sa inyo namin ibinibigay at ibinabalik ang lahat ng kapurihan at kaluguran sa umagang ito. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.